mukha ata mga kababayan na gumagawa na yung ibang mga senador ng paraan para palitan etong si Senate President Chis Escudero dahil meron pong binubuo mga kababayan sa Senado ng samahan ng mga senador na batikang senador or yung mga matatagal na senador mga kababayan. So ngayon pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po ulit dito po sa Bilyonaryo News Channel na kung saan mga kababayan kailangan daw po na yung leader ng Senado or yung Senate President ay independent mga kababayan or independent leader na walang pinapaniga na kahit na sinong politiko. Dahil kung titingnan nyo mabuti ano ba ang ginagawa ni Chis Escudero buhat nung siya ay naging Senate President. Naging magulo mga kababayan ang Senado at pakiramdam nga nung ibang mga senador masyado na pong diktador. Ito pong si Senate President Chis Escudero. Kaya nga yung ibang mga senador na papaisip na palitan na ito pong si Chis Escudero bilang Senate President. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan ito pong balitang ito. Dismayado si Senator Mig Zubiri sa liderato ng Senado. Tila diktadurya raw kasi ito. Ang kanyang napupuso ang Senate President para sa 20th Congress sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Hindi kailangang palaaway ang isang Senate President para siya ay iboto sa liderato ngayong 20th Congress. Yan ang paalala ni dating Senate President Mig Zubiri sa mga kapwa-senador. Usap-usapan daw ngayon sa Senado na mukhang mananatili sa pwesto si Escudero sa pagbubukas ng first regular session sa July 28. Many of course, gossip have been coming out stating that Senate President Escudero has 13 votes, 13 signatures. He may have the 13 signatures, but I'm hoping and praying that at the end of the day, we all decide to have a Senate President that will continue its independence. Saka mga kababayan, mas maganda kasi na ang Senate President ng Senado ay walang iba kung hindi si Tito Sen. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang live natin, pag si Tito Sen po kasi ang Senate President mga kababayan ng 20th Congress, maiipakita po yung pagiging independent body ng Senado. Kasi kung titingnan nyo ngayon ang itsura ng Senado, marami sa mga kababayan Pilipino natin ang sinasabi na mas magaling pang i-abolish na ang Senado. Kasi nga kita nyo naman kung ano yung nagiging trabaho ng mga senador, lalo na po sa issue mga kababayan ng impeachment. Kita nyo naman kung kanino silang senador. Ngayon hindi natin masasabi na senador ng mamamayang Pilipino ito pong mga senador na ito. Kung hindi, talagang marami sa mga kababayan Pilipino po natin na nagsasabi na eto daw po mga ito ay senador ng mga Duterte. Kaya nga mga kababayan, much better na palitan na or magpalit na ng liderato ang Senado. Mas magaling pa na si Tito Sen ang ilagay dyan mga kababayan dahil pagka si Tito Sen, mapapanatili yung pagiging independent body ng Senado at hindi po nadidiktahan ng kahit na sinong politiko. So ngayon ipagpatuloy pa natin. As a last bastion of democracy, but not just being independent from the House. Kasi may nagsasabi, gusto namin itong kandidato kasi inaaway niya si Speaker Martin. That's not the role of the Senate President. May pasaring si Zubiri sa kasalukuyang liderato ng Senado na tinatahak umano ang pagiging diktador. Ay, shoutout kay Ate Joy Sally at saka kay Ma'am BNB Admin Lalaine. May galab shoutout po Si Escudero ang nagpatalsik kay Zubiri sa Senate presidency noong nakaraang taon. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. Sakit nun! So, I'm open. Ang sakit nun para kay Chis Escudero mga kababayan kasi kapwa niya senador ang nagsasabi na hindi po satisfied sa liderato nitong si Chis Escudero kasi nga pakiramdam nitong senador na ito, nitong si Mig Zubiri na may pagkadiktador, ito pong si Senate President Chis Escudero. Kaya nga hinihiling niya na dapat mapalitan na po ito. So kung ikaw ay tao mga kababayan na marunong mahiya, makikiramdam ka mararamdaman mo na hindi na nagugustuhan na mga kasama mo yung pamumuno mo. Kaya nga dapat mag-step down na. Kasi unang-una, kahit ang taong bayan sinisigaw na rin na dapat mapalitan na bilang Senate President, ito pong si Chis Escudero. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Open to supporting other candidates for Senate presidency.
Buo na niya ang kanilang grupo, ang Veteran Bloc, kung saan diba? kasama niya sina Senador Tito Soto, Ping Lacson at Loren Legarda. At ikinakampanya nila ang liderato ni Soto para sa 20th Congress. Bagay na napatunayan na niya ng panahon ang dedikasyon niya sa trabaho, lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. And kita ko gid ang leadership niya, why siya absent. Kami online kami tanan. I was in Cagayan de Oro, sa balay ko sa Cagayan de Oro. Siya gid atoto siya sa Senado, siya gid sa podium. Bisan gabi ang Tsaka mga kababayan, tandaan nyo yung naging issue ni Tito Soto na napakaganda. Yung pera ng Senado or yung parang funds mga kababayan ng Senado sa pamumuno ni Tito Sen ay hindi po nabawasan. Sa madalit salita, ibinalik po niya ng buong buo sa kaban ng bayan yung pera mga kababayan ng Senado or yung parang confidential funds, parang may tawag dyan miscellaneous funds mga kababayan ng Senado, hindi po yan binawasan ni Tito Sen. And then ang pinakamaganda rin dito kasi si Tito Sen nung panahon na siya ay senador, hindi po siya uma-absent sa trabaho. Hindi katulad nung iba dyan mga kababayan na pagka nasa session, puro kain lang at puro pagliban lang yung ginagawa na sinasabi na nagtatrabaho pero naando doon sa dahig tagabukas ng pinto ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang palibot na COVID at that time sa iya. And he was already in his 70s at that time. So it goes to show his dedication, his leadership that he lead by example. Kapansin-pansin naman ang tila pananahimik ng Duterte Bloc sa Senado kaugnay ng susuportahang Senate President. Wala, nakuha na nila ang gusto nila eh. Di ba mga kababayan? Nakuha na ng mga Duterte Bloc yung gusto nila na maibalik yung article of impeachment dyan po sa Kamara. And then dahil dyan, naipakita nila mga kababayan kung gaano kalakas yung impluensya po nila dyan po sa Senado na kahit yung Senate President talagang kung makikita nyo halos parang sunod-sunura na lang dito po sa mga Duterte Bloc na ito. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang dapat magpalit ng liderato ang Senado para maipakita yung magandang integridad ng Senado. Kasi kung hahayaan lang nila ito pong si Senate President Chis Escudero na ganyan-ganyanin lang ang Senado, talagang iinit at lalakas ang panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin na i-abolish na ang Senado. At yan po ay nakakahiya. Lalo na mga kababayan at yung mga balita dito sa ating bansa ay nababasa pa abroad. So ngayon, much better na magpalit na lang ng liderato at mag-step down na lang ito pong si Chis Escudero kasi nga hindi na nagugustuhan ng mga kasama niya sa Senado yung kanyang liderato. Ang Duterte Bloc ay kinabibilangan sa ngayon ni na Senators Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos at Rodante Marcoleta na maaring madagdagan pa ng magkapatid na Mark at Camille Villar. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Ayan mga kababayan ngayon isinusulong ng Veteran Bloc na kababagong buo lamang dyan sa Senado na kung saan ito pong si Tito Sen ang maging sunod na Senate President uli para nga maipakita yung integridad mga kababayan at independent body ng Senado. So kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sang-ayon ba kayo na si Tito Sen ulit ang umupo bilang Senate President diyan po sa Senado? So comment below na lamang po.